So last trading week, naglabas yung Robinsons Retail Holdings Incorporated or RRHI ng isang disclosure na kung saan humihingi sila ng voluntary trading suspension last Friday kasi meron silang plano na i-delist yung company nila at magbigay ng tender offer sa mga shareholders. So ito yung example ng isang article kung saan napag-usapan yan nung March 27. And nitong Monday, kanina, yung stock price ng RRHI, grabe yung tinaas, no? Almost 20%. So, nasa 19.51% nung nag-close siya kanina. So, if you're a beginner in the stock market, beginner investor or beginner trader, regardless kung meron kang RRHI or wala kang RRHI or plano mong bumili, you're probably curious or confused kung ano yung nangyayari sa stock na to. So, in this video, I'll be talking about a combination of beginner topics or concepts papunta sa mas advanced na mga topics regarding sa delisting at tender offer. So, mga pag-uusapan kong topic sa video na to is kung ano ba talaga yung delisting at ano ba yung tender offer. Pangalawa, ano ba yung significance ng 48.30 na tender offer price ng RRHI? Ano ba yung mga risks and negatives nito? And how will it affect you as a trader or an investor sa RRHI? So before I proceed with this video, disclaimer lang, the analysis and opinions discussed in this video is for educational purposes only and should not be considered as financial or investment advice. Trading and investing both have risks, which means it could lead to potential losses. So make sure that you do your own research and due diligence before making personal financial decisions. What is delisting and tender offer? No? These are words that have been floating around this past weekend dahil sa news na nangyayari dito sa Robinsons Retail. So, before I talk about those specific things, gusto ko munang pag-usapan yung beginner concepts, no? So, essentially, sa mundo ng business, sa mundo ng finance, pwede nating ma-divide ang mga companies into two major types. So, yan yung tinatawag natin na private company and public company. So, a private company, to keep it simple, is a company that's owned by one person or several people. So, regardless kung ano yung type ng business na yan, kung isa lang yung may-ari ng kiosk na yan sa mall, no, isa lang yung may-ari ng restaurant na yan, kung partnership ba yung bakery na yan na may dalawang may-ari or isang logistics company na isang corporation na ang nagmamay-ari is 8 or 10 tao. In general, kapag ang mga companies na to ay onti lang yung nagmamay-ari, madalas private company sila. So again, regardless pa kung anong type ng business or kung anong industry sila. Kapag naman public, a public company is owned by thousands, no? Tens of thousands, hundreds of thousands, or millions of people. And kung napapanood mo tong video na to, I'm sure you're already participating in public companies because companies or corporations that are a part of the Philippine stock market are all considered public companies. Kaya nga, it's owned by thousands or millions of people regardless kung gaano karami yung shares nila or ownership nila sa company. Public yan kasi sobrang daming nagmamay-ari at pwede siyang bilhin ng kahit sinong may brokerage account basta pasok sa legal process. So, a private company becomes a public company when it becomes a part of the stock market. So, masasabi natin na ang private company ay public na kapag part na siya ng stock market and in this case, PSE kasi Philippine Stock Exchange. So, ang process na to is called listing in the stock market. So, a private company wants to be publicly listed. And yung process na to is done through an IPO or initial public offering. So, yung nangyayari, may private company na binebenta nila yung shares nila sa public. Kaya, from the company being owned by just several people, ang nangyayari, ang nagiging may-ari ng company is thousands or millions of people kasi mas dumadami yung may access sa company nila. And nagagawa lang nila yon through the PSE or the stock market. So, isang example ng IPO na fairly recent, yung Maynilad. So, I'm not sure kung nakapag-participate kayo dyan or hindi kayo nag-participate pero alam nyong may IPO. So, previously kasi yung Maynilad is a private company tapos nakapag-IPO sila at nakapag-list sila
last year. So, there are several reasons why private companies want to become public. At yung major reason dyan is to raise capital, di ba? So, pag nagbenta kasi sila ng mga shares sa public, so isipin nyo, di ba, libo-libo or milyon na tao yung bibili niyan. So, dahil nakapagbenta sila ng shares, meron sila ngayong extra cash na pwede nilang gamitin sa iba't ibang rason kung paano nila improve yung business nila, whether pang bayad sa utang, for expansion, basta sobrang daming reasons niyan, no? At for every company, syempre iba-iba yung mga reasons nila. So, how about when a public company that is a part of the stock market wants to go private? So, binaliktad naman natin ngayon, di ba? Isang company na public, listed sa stock market, ang gusto nila maging private. So, itong process na to, yung tinatawag natin na delisting, no, in the stock market. Kasi previously, publicly listed company sila. No, ngayon, ayaw na nila maging part ng listahan na yon. Kaya nagiging private sila. So, nade-delist. Natatanggal sila sa listahan. And this is done through a tender offer. So, kabaliktaran nung IPO. So, again, ang IPO, ginagawa ng mga private companies para maging public, in-offer nila yung shares nila sa public. Syempre, yung kabaliktaran nun is yung public company gusto niya maging private. So, syempre, yung company na yon binibili niya yung shares from the public. So, ayun yung tender offer. Essentially, sinasabi ng original na may-ari ng mga companies na to na ayaw na namin na maraming may-ari ng company na to, kung gusto nila na sila na lang ulit yung may large control para sa company. That's why gusto nilang bilhin yung mga shares ng public, no? So, sobra ding daming reason kung bakit ang mga public companies ay gustong maging private company. In this case, sa isang article, may mga different opinions, yung mga executives, mga directors, mga senior advisors sa mga firms, sa mga investment firms sa Philippines. And ang mga na-highlight dito na mga rason is that for RRHI, perennial undervaluation and low trading liquidity. So, lumalabas kasi na yung equity market dito sa Pilipinas have failed in providing RRHI enough reason to remain listed. So, in short, parang nawawalan sila ng gana sa PSE, no? Tapos, may nagsasabi din na it's about control and flexibility. So, it allows the management to move faster and focus on long-term restructuring without the constant pressure of meeting quarterly market expectations. So, RHI wants to delist because of 3 major reasons. So, I'm sure marami pang ibang rason yan. Ito lang yung naka-highlight, no? So, undervalued. So, ang tagal-tagal na nilang mababa yung stock price relative sa ginagawa ng business nila. So, low trading liquidity. Probably they're citing na wala masyadong market participants na pumapansin sa market as a whole or sa RHI lang mismo. And control and flexibility, di ba? Kasi kung marami nagmamay-ari sa isang company, syempre may mga kung ano-anong botohan regarding sa pwedeng gawin sa company since marami yung nagmamay-ari eh. And grabe yung scrutiny sa company kasi lahat ng galaw nila, no, kailangan nilang i-announce. Tapos, kailangan pa nilang every quarter may maayos na reporting kasi kailangan malaman ng lahat ng owners ng company kung ano yung nangyayari sa business, 'di ba? So, isipin niyo 'yon, pag wala na sa public eye yung company, pag private, hindi na nila kailangan i-share yung mga about sa business na 'yon kasi onti na lang silang kailangan mag-usap, 'di ba? So, may control at flexibility sila pagdating sa processes, pagdating sa business. So, ano ngayon yung significance ng 48.30 pesos na tender offer price? So, ito yung isa sa nalabas na disclosure ng Robinsons Retail noong March 27. So, focus lang dito sa sinabi nila na yung JE Holdings, which is yung parent company nila, na kung saan ito yung pagmamay-ari ng Gokong Wei family. Meron silang tender offer. So, gusto nilang gawin, ina-announce nila sa public, sa thousands or millions of owners ng company nila na bibili namin yung mga shares nyo for 48.30 pesos sa bawat share nyo na hawak, no? So, JE Holdings, yung parent company ng RHI, no, wants to buy shares that are held by the public to make RHI private. So, ano yung mga risks and negatives nito ng delisting a tender offer?
So, una sa lahat, yung delisting is not guaranteed, no? Marami kasing nagsasabi na since nagkaroon na sila ng announcement at disclosure, 100% mangyayari na. Syempre, yung mga companies, kailangan nilang i-announce kung ano yung gusto nilang gawin. Pero gaya ng sabi ko kanina, may mga botohan na nangyayari. At hindi lang yan basta-basta napaprocess agad-agad kung may gustong gawin yung management or yung executives ng company. Kagaya ng FGen, kung nagmo-monitor kayo ng mga news pagdating sa stock market, usap-usapan na gusto siyang i-delist, tumaas yung price ng stock, tapos parang nawala na yung balita patungkol dun sa delisting or tender offer, tapos bumaba na yung stock, 'di ba? So, according to the memo ng Philippine Stock Exchange, no, yung governing body ng PSE, ng stock market natin, nakalagay dito na yung delisting must be approved by at least 2/3 of the entire membership of the board, including the majority. So, ibig sabihin, 2/3, no? So, more than 66% of the board, kailangan nag-a-agree na, okay, gusto naming i-delist. Pero may isa pa. Further, the number of votes cast against the delisting proposal should not be more than 10% of the total outstanding and listed shares of the listed company. So, ang ibig sabihin lang naman nito, kailangan more than 90%, no, nung may-ari ng company kailangan ma-approve or mag-decide sila na, sige, nag-a-agree kami dun sa decision ng board na i-delist yung company. So, ibig sabihin pala nito, if less than 90% ng ownership ng RHI, no? Kunwari, 80% yung nag-decide na gusto nila, pero yung 20% ayaw. Walang mangyayaring delisting. So, it gives power talaga sa public kasi pwede nilang i-cancel or pwedeng hindi sila sumunod dun sa gusto ng board pagdating dito sa ganitong type ng mga decision. So, according din dun sa disclosure, nakalagay dito na yung annual shareholders meeting ng RHI sa May 12. So, isang buwan kalahati, magkakaroon ng meeting, no, na kung saan dito nga ilalagay yung proposal to approve the voluntary delisting. So, pag-uusapan pa ng mas comprehensive and part kasi to ng rules and regulations ng SEC at PSE. So, dito mangyayari yung pag-usap tungkol sa voluntary delisting, kung magkakaroon pa ba ng mga changes sa tender offer, mga ganun. Tapos magbobotohan talaga kung magpapatuloy yun or hindi. So, of course, although it's likely na matutuloy yung delisting, syempre hindi natin masasabi kung may mga owners, no, na nag-decide na ayaw nila. So, the big question is, kunwari, meron kang shares sa RHI, tapos natuloy yung delisting, no? More than 90% nung ownership ng company gusto na may mangyaring delisting. So, ano yung mangyayari sa shares mo? Kapag nag-delist na, pero ayaw mo magpa-tender offer kasi ayaw mo dun sa 48.30 na price. So, meron kasing difference between selling public and private shares. So, pag nagbebenta ka kasi ng public shares, it is broker assisted. So, ano ibig sabihin yan? So, I'm sure nakabili ka na or nakapagbenta ka na ng shares mo sa mga different companies sa Philippines. So, ano yung gagawin mo, no? Magbubukas ka ng phone, magbubukas ka ng computer, ng laptop, lalogin ka sa kung sinong broker na ginagamit mo. Tapos, i-click mo yung stock mo, ilalagay mo sell. Tapos, pag may nakita kang gusto mong price kung saan ibenta, i-click mo lang yon. Tapos, aantayin mo kung aabotin yung price na gusto mo or di kaya kung gusto mo nang ibenta sa kung anong price nung oras na yun mismo. Tapos pag clinic mo yun, yung broker mo na yung maghahanap ng willing na seller dun sa price na gusto mo. So, pwede yan ma-execute within a few seconds, no? A few minutes, a few hours, or probably days. Pero, ang kinaganda nun, di ba, ilang clicks lang, no? Parang less than 10 clicks lang, nabenta mo na yung shares mo or nabili mo na. Tapos, automated na lahat. So, pwedeng mabilis or pwedeng matagal, pero walang masyadong hassle para sa'yo. Isa pang major difference, no? Pag nagbebenta ka ng public shares, ang binabayaran dyan is yung tax nung sales na yon. At pag public shares o yung mga companies na shares na part ng Philippine stock market, 0.1% lang. Diba? So, sobrang baba. Ngayon, kung meron kang shares ng isang company, tapos ayaw mong pumayag dun sa tender offer, tapos meron ka pang shares ng company na yon, tapos nag-private na, yung process para i-sell mo yung shares mo na yon
most of the work is manually done. So, example niya, no, pwedeng pumunta ka sa BIR para mag-file. Ikaw pa yung maghahanap ng buyer mo, no? So, ikaw pa yung sabihin nating, pwedeng ikaw pa yung magma-market ng shares mo na gusto mo pang ibenta, no? Maghahanap ka pa. So, syempre, gagastos ka pa siguro sa pamasahe nun kasi makikipag-usap ka pa personal kasi hindi mo naman pwedeng ibenta lang yan through communication lang, 'di ba? Kailangan sa mga ganung type ng mga process face to face, no? May mga kung anong paperwork pa, may mga kung anong permahan pa. Pwedeng kailangan mo pa mag-hire ng accountant, pwedeng kailangan mo pa mag-hire ng lawyer, mga notaryo pa, mga kung ano pa. So, sobrang hassle, 'di ba? Pwedeng akala mo tuloy na yung deal tapos biglang magba-back out kasi hindi pala kayo nag-agree sa ganung price level na gusto mong ibenta privately. So, essentially, para ka nagba-buy and sell ng mahal na gamit, no? So, hindi ka agad makakahanap ng buyer niyan. And isa pang difference, kapag nagbebenta ka kasi ng private shares, may binabayaran kang CGT or capital gains tax, no? Tapos nasa 15% yan. So, may potential na mas maging mataas pa yung perang mawawala sa'yo. Exclusive of the fees and the processes that you'll have to pay manually, sa tax pa lang, malaki-laki na yung kailangan mong bayaran. So, kitang-kita naman natin yung difference in terms of the process and the cost of selling your public or private shares. So, before I move on sa next segment ng video na to, if you're learning a lot and finding value so far sa video na to, you might want to consider yung exclusive and private content ng channel na to. So, merong iba't ibang type ng membership and ito yung nakikita nyo sa screen, yung benefits ng membership. So, you can check the pinned comment para makita nyo kung paano mag-apply sa membership and private community. So, how will the tender offer affect you as an investor or trader? So, yung effect ng tender offer ng RRHI, nakadepende yan, no? Kung saang part ka ng investor or trader group among these three. So, pwede kasi na investor or trader ka na nakabili ka ng RRHI below 48.30. Pwede din na investor or trader ka na nakabili above ng 48.30. And pangatlo, pwedeng investor or trader ka na kino-consider, no, na bumili ng RRHI before mangyari yung tender offer. Kung ma-approve man yun, tapos kung kailan man yun mangyari. So, punta tayo sa RRHI para mapag-usapan natin itong tatlong types ng category na to. So, andito na tayo sa chart ng RRHI and kung makikita nga natin dito, last week yung prices niya, no, below 40. So, andito lang siya sa 39, no? Tapos ito na nga, tumalon siya ng nearly 20% because of the news nung delisting at tender offer. So, before I talk about the chart and the different categories ng investor or traders, so gusto ko lang lagyan dito ng line sa 48.30 dahil ayan yung tender offer price at yan yung magiging basis natin para sa different categories, 'di ba? Kasi sabi ko nga kanina, pwedeng below ka ng tender offer na kabili or pwedeng above. And gusto ko pang lagyan ng isang line sa 58 kasi ayan yung IPO price ng RRHI. Kasi dati, private company siya, tapos naging siyang public company, no? Nagkaroon din siya ng IPO, kagaya ng Maynilad at karamihan ng mga stocks sa PSE. So, ayan yung IPO, tapos ito yung tender offer na 48.30. So, for traders or investors who bought below 48.30, no? So, kung for some reason, nakabili ka second week ng September 2023, so nakabili ka dyan or anywhere around this area. So, pwedeng nakabili ka sa 46, 44, 40, 36, 34, 'di ba? Mga ganung price. So, dito, swerte ka kasi kung nakabili ka dito fairly recently, no? Sabihin natin around 37, 38, so up ka na ng 22%. And pag nagkataon na natuloy nga yung tender offer, may potential pa na mag-increase ng 27%. So, merong 4 to 5% na difference, no? So, masasabi natin na pinakaswerte dun sa 3 categories. Kasi kung magbebenta ka before the tender offer price or dun sa tender offer price mismo, halos sureball na, no, yung plus 20% na gains mo. So, ang iniisip ko lang dito na pwedeng maging negative is that pag hindi natuloy yung tender offer or yung delisting, pwede siyang magaya sa FGen na kung saan bababa ulit yung stock price.
Kasi remember, if the price of RRHI is naglalaro lang below 40 tapos above 34 nung buong 2026, ibig sabihin nun, yung market vina-value yung RRHI around this level. So, pag hindi natuloy yung delisting, no, pag na-block yung delisting na yon, yung tender offer, or let's say dun sa meeting nagkausapan na bababaan pa or what, then may potential na bumalik ulit sa levels na to yung RRHI. So, basically, ma-erase yung mga gains. So, I guess that's the reason kung bakit nagkaroon na ng bentahan dito kanina. Kasi, at these levels, no, regardless kung saan ka nakabili dyan, kunwari, nakabili ka lang netong March, up ka na ng 19-20%. So, may mga traders siguro or investors na ayaw nang maging part ng drama na magkakaroon pa ng push and pull with regards to the delisting or tender offer. Anyway, pag natuloy yung tender offer, 4% na lang yung difference ng gains, 'di ba? So, willing silang i-sacrifice yung 4% na gains na yon, at least sure na sila na nakalabas sila ng 20%. Kasi, gaya ng sabi ko kanina, pag bumaba yung stock price, kakainin pa yung gains nila, no? So, that's the reason kung ba't may mga lumabas na dito. And, eto nga, may mga pumasok at these levels. So, doon naman sa second category, yung mga traders or investors who bought RRHI above 48.30. So, kung i-zoom out ko kasi yung RRHI, tapos punta tayo sa weekly na chart, yung IPO kasi niya around this time, yung fourth quarter ng 2013. So, ito siya, no, nung 58. So, pwedeng may mga investors na nakabili around this price level. Tapos, pwedeng hawak lang nila yung stock na yan, hindi sila nagbenta. Pwede din may mga nakabili nung 2015, 2016, 2017, no? Or kahit during the pandemic, 2022, 2023, above pa rin ang 48.30. So, sa lahat ng categories, ito yung medyo mahirap tapos talagang negative yung situation, no? Kasi kung nakabili ka sa 48.30 above sa IPO price or sa above ng IPO price, pag nagbenta ka ngayon, kung inaantay mo yung tender offer na mangyari, so halimbawa, andito ka sa 58, tapos ibebenta mo sa tender offer price kunwari, down ka pa rin ng 16%, no? Kung ibebenta mo dito sa prices niya ngayon, ayun, down ka ng negative 20%. E paano pa kung above nung IPO price, no? Kung nasa 60 plus, 70 plus, 80 or 90 plus ka. So, around 70, that's negative 34%. Sa 80 na price area, negative 42. Sa 90 na price area, that's around 48%. Tapos sa 100, nasa negative 53%, no? So, lugi talaga. So, may mga nababasa ako ng mga post na kung saan sinasabi nila na wag nga daw pumayag sa delisting kasi ang baba nung tender offer dahil kawawa yung mga bumili above ng IPO prices tapos yung naniwala sa company kasi kahit may dividends yung RHI, parang pag kinompute mo lugi pa, no? Kasi accounting for inflation pa. So, I guess magkakaroon ng debate, ng suggestions pagdating sa meeting na kung saan magkaka-issue pagdating sa mga stockholders na nakakuha at a much higher price dahil lugi talaga sila. Isipin mo yon, pwedeng hawak mo yung company ng more than 5 years, more than 10 years, tapos lugi ka pa. So, masakit talaga yon, di ba? Kaso nga lang, ang problema doon, syempre, kapag natuloy yung delisting, tapos yung tender offer, ayun talaga, mukhang ito na ata yung hassle-free exit, tapos kailangan nang ma-realize yung losses, no? Kasi, kung na-tender offer siya ng 48.30, tapos may hawak ka na, let's say, 60 na price, kapag private na yung company, ano yung assurance mo, no? Na makakahanap ka ng investor or ng negosyante na willing bilhin yung shares mo at a price level na 60 or break even. So, i-assume natin na mabenta mo yun ng 60 kung may interesadong investor or negosyante dyan. Yung mga nasabi kong process kanina, di ba? May manual work pa na gagawin, tapos may mga babayaran pang extra fees for different professionals to handle yung paperwork or yung legal stuff, no? Tapos yung mga miscellaneous expenses mo pa, yung transport, yung oras mo na isi-spend. So, parang lumalabas. Kahit maka-break even ka dun sa benta ng shares mismo, napagastos ka pa. So, ang lumalabas, parang graceful exit na yung tender offer, no? So, parang kahit saan mo talaga tingnan, lugi. And pag hindi naman nagbenta doon sa tender offer, kunwari hindi matuloy yung tender offer, babalik yung prices dito ulit, no? Below 40. So, ibig sabihin, ang
lalabas, hoping na lang na for some reason lumakas yung RRHI para after several months or years, mapuntahan yung price mo, whether you're at the IPO price or yung break-even price mo kung saan ka man nakakuha above 48.30. So, for the third category naman, yung mga investors or mga traders na walang hawak ng RRHI pero kinukonsider bilhin for the arbitrage, no? Yung difference ng tender offer price tapos kung ano man yung price ngayon ng stock. Kasi kapag natuloy yung tender offer, pag natuloy yung delisting, in a way para siyang guaranteed na returns, no? Kaya nga may mga bumili ng mga investors or traders dito kasi kung isipin mo, pag bumili ka around this level tapos natuloy yung tender offer. So, may 4% din yan, no? 450. So, pwede mong masabing ang 4%. So, ibig sabihin yan, regardless kung ilan yung mabili mo dyan, bibilin at bibilin ng RRHI yan kasi yun yung tender offer nila eh. So, kung meron mang malaking investor na maglalagay dyan ng 10 million, so, at a 4% return, that's already 400,000 guaranteed pag natuloy yung tender offer, di ba? So, take note keyword pag natuloy. So, sa 1 million naman, syempre, 40,000 yan, di ba? So, pagdating sa approach na to, I think it really depends talaga sa tiwala mo sa RRHI at sa mga mangyayari kung matutuloy talaga yung tender offer, no? Kasi, kung matutuloy, edi okay. Kasi maglalagay ka ng pera tapos in a span of a few months, ma-execute agad yun tapos lalabas ka ng 4% gains, no? So, in a way, hindi na masama. Lalo na kung yung mga considered risk-free investments, ang nabibigay lang nila is between 4 to 6% pero sa loob ng isang taon yun. Diba? Itong sa RRHI, pag bumili ka dyan, lalabas ka na may 4% gains after 3 or 4 months. So, pag natuloy, diba? Ang problema doon, worth it ba yung 4% na risk kapag hindi natuloy yung delisting or yung tender offer. Kasi pag hindi natuloy yung delisting at tender offer tapos bumalik yung prices dito, so instead na may 4% ka na gains, pwedeng ang mangyari, no, as much as 15% yung magiging losses or let's say mapunta dito sa 42, edi 10% loss, no? So sa 10 million, that means more than 1M losses. Tapos sa 1 million, that's more than 100,000 losses, diba? So, you have to ask yourself kung worth it ba yung 4% na gains. Tapos sigurado ka na bang matutuloy? Kasi pag hindi natuloy yung delisting, mataas yung chance na bababa yung price ng RRHI kasi babalikan niya yung previous prices niya before pa lahat ng news at hype with regards to this tender offer. So, for the conclusion of this video, just a few realizations, no, and lessons for you guys. Lagi yung tatandaan, no, na not all IPOs will make you money. So, laging may risk dyan that IPOs will underperform. So, hindi ibig sabihin na yung Maynilad nito nung last time, nakapag-increase siya ng more than 20%, lahat na ng IPO, ganyan yung mangyayari. So, it's possible na kung titingnan natin yung RRHI, nung nag-IPO siya, tumaas din siya, no? Umabot nga siya ng more than 90. Pero after several years, no, ayan na nga siya, naging below 40 na yung price nung wala pang hype pagdating sa delisting or tender offer. So, investing and holding on to stocks is a continuous process kasi nagkakaroon ng change in variables, no? Yung mga reason natin kung ba't binili natin yung stock in the first place nagbabago, pwedeng nag-change yung stock fundamentally, nag-iiba yung market environment, so it can either positively or negatively affect itong mga stocks na to. So, ibig sabihin lang yan, yung approach mo sa mga stocks na hawak mo, 'di ba? Nag-change din siya as time goes by because of the factors that I've mentioned. So, lagi yung tatandaan, no, yung economy ng country, yung negosyo, nagkakaroon niya ng pagbabago. So, kung nahihirapan mag-adjust yung business, kung nawawalan sila ng customers, humihina yung benta nila, humihina yung kita, of course, the stock price will be affected. So, you should always keep that in mind when deciding to buy stocks and holding on to those stocks. So, how about you guys, no? What do you think about RRHI? Let me know in the comment section. And you can click here sa bottom right to access yung exclusive videos at yung private community. And don't forget to like this video and subscribe to this channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.